Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At once again, ito po muli si Simply Talkies Vlog dito sa ating raw video sa loob ng sasakyan. Wala na po tong edit. Kamusta po kayong lahat? At shout out po sa inyong lahat. Hindi na po tayo magpapakatagal, iiksian lang natin to mga kababayan. Ang ating pong pag-uusapan ay ang inyong atin ng bayan na si Imee Marcos Duterte ay mag-aabogada sa kanyang best friend na Pusit. At si Harry Roque at Vic Panort Rodriguez ay super ang himod sa brown starfish ni Pusit. O ayan po mga kababayan. Bakit po nasabi natin ang mga bagay na yan? O papatunayan ko sa inyo ha. Meron tayong tatlong quote card dito. Bear with me mga kababayan. Dala kong laptop ko pero wala internet. Nasa labas po tayo mga kababayan. Ito po kasi yung sinabi ng atin ng bayan yung si Imee Marcos Duterte tungkol dyan sa impeachment ni Pusit na maaring mangyari po sa Senado comes the 20th Congress after na po ng national midterm election nitong May 2025. Dito po sa isang quote card sinabi po ni Imee Marcos Duterte, quote, lalabanan ko yan hanggang dulo. Yung impeachment, ayoko ng impeachment, ayoko ng destabilization, revolutionary government at resignation, ayoko ng gulo. Sa dinami-dami ng problema natin, impeachment ba at destabilization solution? Nakakahiya. Oh, teka muna Imee. Okay? Labanan mo kung gusto mong labanan. Kaya ako po nasabing nag-aabogado sa kanyang kaibigan. Yan po yan eh. Tungkol po ito sa impeachment ng kanyang best friend na Pusit. Na alam niya naman ang ugali. Ang sangsang pa sa mabahong isda, yung nabubulok ng isda. Pero lalabanan daw niya hanggang dulo. Teka muna, paano mo lalabanan ng impeachment ni Pusit sa Senado kung hindi ka na senador sa 20th Congress? Isa rin tong ilusyonada mga kababayan. Hoy, hindi ka na senador, hindi ka na magiging senador. baka ang boto mo din walang 1 milyon. Oo. 'Di ba? Laglag ka sa top 12, Imee Marcos Duterte. Paano mo palalabanan itong impeachment diyan sa Senado? Wala ka na eh. Ayaw mo ng impeachment, sayo 'yun. Sayo 'yun. Pero ang 41% ng mga Pilipino ay gusto pong ma-impeach si Sara Duterte. Kaya wala kayong magagawa. Unang-una, hindi nyo na itatakil yan sa 19th Congress, naka-recess na kayo, mangangampanya ka na. Sana hindi ka talaga manalo. Sana pulutin ka sa kangkungan o ibasura ka. Dahil hindi para sa bayan ang ipinaglalaban mo. Yung sinasabi niya ditong ayaw ko ng destabilization. Teka muna, ba't di mo kausapin ng mga kampo ng Duterte? Diba? Ba't di nyo kausapin si Dado na supporter ni Duterte na nananawagan ng destabilizasyon? Diba? Bakit nangangalandaran ka ng ayaw mo? Selfish ka eh. Diba? Bago ka magsabi ng ayaw mo ng impeachment, dapat kinausap mo muna yung kakampi mong mga Duterte. Tigil nyo na yan. Walang mangyayari dyan. Hindi panay ang atake. Personal pa ang atake mga kababayan. Ayaw mo ng RevGov. Sino ba nagsisimula ng RevGov? Sila Dado. Diba? Revolutionary government. Resignation? Natural lang yan. Nararapat yan. At ang impeachment mga kababayan ay nasa Constitution, Article 11. Yung pananagutan ng mga nasa executive. At iba pang mga pwedeng ma-impeach na opisyal ng gobyerno. Yung constitutional body, the ombudsman. Yan po mga kababayan. Ayaw mo ng gulo? Sabi mo, ayaw mo ng gulo? Sino ba nagsimula ng gulo? Sinong nanggugulo? Sino ang panayang atake sa gobyernong ito? Buti sana, okay lang umatake kung tama. Nag-uupos kayo sa mga plataforma ng gobyernong ito. Hindi, mga kababayan. Ang inaatake nyo, halimbawa tulad ng budget, sabi nyo blanco. Pinatunayan namang walang blanco, pero panay pa rin ang atake ninyo. Sinabi nyong bangag ang Pangulo, nag-aadik. Ano ginawa ninyo? Gumawa kayo ng sarili nyong bigyong peke. Diba? Ano pa? Smuggler si FL Liz, wala nga kayong mapatunayan. Puro bugok at bulok ang mga pinagsasabi nyo, mga fake news, disinformation. At the worst, nag-ad hominem pa kayo.
Di ba? Ayun ang ayaw mo. Amy Marcos, ayaw din namin yun. Pero kayo ang nagsimula ng gulo, yung mga kakampi mong Duterte. Kasi merong nag-aambisyong maupo sa trono, mga kababayan. Bakit hindi ka mag-reflect sa sarili mo? Look yourself in front of the mirror. Ito bang sinabi mo, ayaw mo ng impeachment? Who wants an impeachment? Wala pong may gusto, mga kababayan. Pero, yung best friend niya, she crossed the line. FL Lisa said that. Sandro Marcos said that. She crossed the line. The line should not be crossed because at the end, and on the other side, once you cross it, there are landmines. There are something there that should not be disturbed. There's something there that should not be yung halukayin. Diba? May mga bagay na hindi mo dapat sinabi, na hindi mo dapat gawin. Pero feeling mo, you are entitled to everything, kaya mo sinabi yun, diba, Sara Pusit? Ha? Diba? O ngayon, ano nangyari? Cross the line mo. You debase the Congress. You besmirch the first couple and the speaker. O anong nangyari sa ngayon? Kala mo walang babalik sa'yo? Kala mo walang karma? That's your karma, bitch. Diba? Karma is a bitch. Masakit. Pero iris what iris. Pag na-impeach ka, babay na. Diba? Wala ka nang magagawa yan. Magkakagulo? E di simulan ninyo. Diba? Nagbabanta kayo ng kaguluhan. Magbabanta kayo ng pagpatay sa mga opisyal ng administrasyon ng gobyerno. So be it. Gawin ninyo. Diba? Hindi yung puro dada. Wala pa kayong nagagawa. Puro kayo dada pero wala kayong nagagawa pa. Wala kayong action. Diba, Amy? Sino nagdestabilize? Nagde-destabilize? Grupo ng mga Duterte. Sinong nangangarap ng magkaroon ng RevGov para iupo ang Duterte? Ang Duterte, mga kampo nila. Ang impeachment, gawa rin nila. Diba dahil kung hindi kay Pusit na nagngangaw-ngaw, hindi mangyayari yan, mga kababayan. O diba, Amy? O, dapat sinabi mo yan matagal na. Hindi sagot ang problema ng bayan ang impeachment. Hindi sagot ang destabilization. Ano? Kausapin mo yung mga Duterte. Kung kaya mo silang kausapin at makipag-isa na lang sa gobyernong ito. Diba? Sino bang nagnanais ng kaguluhan? Mga Duterte lang. Mga violenteng tao eh. Diba? Nature po ng mga Duterte yan. Manakot. Ha? Mang-akusa. No? Mag-deflect ng issue. O diba? Okay? O now, punta naman tayo kay Harry Roque at kay Panort. Kasi may mga sinabi rin po sila. Unahin natin si Harry Roque na nagpapa-epal-epal, mga kababayan. Ha? Ito po, sabi ni Harry Roque. We strongly condemn the impeachment of Vice President Sara Duterte by the House of Representatives. Isa itong napalaking insulto sa mahigit 32 milyong Pilipino. Oy, nako, wala na po yan. Wala na po, mga kababayan, na 32 milyon. Wala yon, Roque, wag kang magsalita ng ganyan. Wala na kayong 32 milyon. Tulad ng sinabi ni Gadon, wala na. The least you have 5 million. Napakabait pa nga ni Gadon eh. Wala na. Wala. Ha? Lumabang kayo kung gusto nyong lumaban. Gawin ninyo, wag yung puro dada, mga kababayan. You are just kiss-assing the brown starfish of Sara Pusit. Ha? Kayo ang nagdadivert ng issue. Ha? Kaya wag kami. Oh, punta naman tayo kay Panort, kay Vic Rodriguez. Sabi niya, I stand in the solidarity with Sara Duterte and the 32 million. Ayun, gamit na gamit ang 32 million. Liwanagin natin sa kanila, mga kababayan, yung 32 million ni Sara Duterte, that was so 2022 pa. Pero ngayon, wala na po yan. Wala na kayong 32 million because yung nalang numero niya sa survey, bagsak na bagsak in all platforms, in all survey firms. Wala po, mga kababayan. Ha? Huwag ka nang mag-ilusyon, Vic Rodriguez. Hindi dinadivert ang issue ng GAA. Nasa Korte Suprema na yan. Wala nang dapat pang magpag-usapan dyan dahil nasa Korte Suprema na. Ang impeachment nasa konstitusyon. Kaya wag kang gamol, Vic Rodriguez. Kaya wag nyo na kaming utuin. Wala siyang 32 milyon. Ha? Kaya tuloy ang impeachment. Ma-impeach sana si Pusit, mga kababayan. Kaya itong dalawa na ito, si Roque at si Vic Rodriguez,
patuloy ang paghimod sa brown starfish ni Sara Pusit Duterte. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.